Hi guys, good morning. Alas 4 na. Nandito ako ngayon sa NAIA Terminal 3. Pupunta na po tayo sa Turkey. Tulad nga ng sabi ko sa inyo. Inaantay ko na lang yung boarding. Kakalampas ko lang sa immigration. Dumating ako dito ng 1:30 a.m. Sabi ko, agahan ko para kasi expected ko na maraming tao pagdating ko ang daming tao. Ngayon lang ako natapos. I have everything, visa, ticket, passport. Ang tinanong lang sa akin sa immigration, kailan ako babalik. Then tinatakan na nila yung passport. Ang duration ng flight is mahigit 13 hours. Grabe, mahigit 13 hours. Darating ako doon around 2 p.m. and 30's time. Wala pa akong tulog. Excited na ako makita yung mga pusa, yung mga aso, and pati yung lugar. Ipapakita ko rin sa inyo guys yung mga pusa at aso doon. Di ba yun naman talaga yung goal natin, makita natin sila. Good morning. This is an information announcement for Turkish Airlines flight PK265. Nandito na yata yung airplane. Turkish Airlines. Pupunta na ako sa gate, guys. First time ko mag-travel ng 13 hours mahigit. Kaya parang tayo. Nandun siguro yung gate. Daming passenger. Napakalaki yata ng airplane, guys. Pero buti na lang dun ako uupo sa gilid ng bintana. Sana wala akong katabi para makahiga ako. Malapit na tayo. Hi guys, nandito na ako sa Turkey. Grabe yung biyahe. Literal na more than 13 hours. Pero hindi naman ako nag-board kasi may mga entertainment doon sa airplane. Tapos ang laki ng airplane. Tapos may libreng pagkain. Breakfast, merienda, hapunan. Ayan. Tapos merienda ulit. Tapos pagdating ko dito sa airport ng Turkey, dumaan na ako agad sa immigration. Grabe, wala na akong makitang Pilipino talaga. Puro mga foreigner na yung mga nakikita ko. Sabi ko, wala na yung mga kababayan ko. Feeling ko mag-isa na lang akong Pinoy talaga, guys. Wala na akong makitang Pinoy dito. After immigration, kinuha ko yung luggage ko, and then nagpapalit ako ng pera. At ngayon, pupunta na tayo sa hotel. Tayo yun 1 to 2 hours from here sa airport. Malayo kasi daw ang city dito Pero bahala na, mangangapa muna tayo kasi bago lang tayo dito. Grabe guys, ang ganda ng lugar. And excited na ako makita yung mga cats at mga dogs. Excited na rin akong ipakita sa inyo. Tsaka guys, grabe, napakapupogi at napakagaganda ng mga tao dito sa Turkey. So dumating ako dito, 1:30 p.m. So dyan sa atin, gabi na dyan sa atin, guys. Siguro 5:30 p.m. or 6:30 p.m. na dyan sa atin. Hi guys, nandito na ako sa hotel. Sobrang gutom ko. Alam ko gabi na dyan sa atin alas 9. Dito guys, alas 4. Maaga pa. May araw pa dito. Pero sobrang lamig. Hindi ko na kinaya kaya nag-jacket na ako. Ngayon, lalabas muna ako. Maghanap ako ng grocery. Or kakain muna kasi nagutom talaga ako guys. Anyway, good night sa inyo dyan, sa atin, sa Pilipinas. Buti na lang guys, naghanap ako ng bigas. Nakakita ako ng bigas sa grocery. Ayan magluluto ako dito ng kanin. Sa mga followers ko na nakatira sa Turkey, pwede ko bang inumin yung tubig dito sa faucet? Hapon nung pagpunta ko doon sa grocery. Hala guys, yung mga pusa na mamahalin sa atin guys, mga pusang palaboy lang dito. As in, ang dami talaga. Pero ibibideo ko na sila today para makita nyo. Dami talaga. Dito pala sa Turkey guys, malapit to sa malapit siya sa Saudi Arabia, Dubai. Kumbaga, para siyang boundary ng Asian continent tsaka Europe continent. Para siyang nasa pagitan ng Asian, sa bandang Eastern Asian side. Tapos sa bandang kalahati naman ng Istanbul sa West, Europe side na siya. Para siyang boundary.
Gusto ko yung lugar, gusto ko yung lugar ng Turkey, guys. And kahit saan ka talaga bumaling, ang gugwapo, ang gaganda, ganun. Mabubusog talaga yung mata mo. Gano'n ba ako katagal dito? 8 days lang. 8 days lang ako dito, guys. Shout out po sa mga OFW dito sa Middle East, tsaka sa Europe part, dito sa Turkey. Ayan, shout out po sa inyo. Iba po pala pakiramdam na sobrang layo sa bahay. Alam niyo yun? Kasi 13 hours, na naman 13 hours. Hindi ko makalimutan yung 13 hours na biyahe. Ang layo kasi talaga ng Turkey. Ganito palang pakiramdam na sobrang layo sa bansa natin. Kaya isipin mo na lang yung mga OFW, guys, kapag na-homesick sila, kapag namimiss nila yung tahanan nila, yung family nila, di ba? Eh ako, 8 days lang ako mag-stay dito, pero namimiss ko na yung pero I have to really, maximize my stay here kasi minsan, once in a lifetime opportunity lang to. Sa pagkuha pa lang ng visa, sortihan na. Di ba? Excited na akong mag-tour. I-share ko din sa inyo, guys, yung mga lugar na pupuntahan ko. I will make sure na malinaw yung mga video na ipopost ko. Kasi sineset up ko tong ng camera ko eh. Kung ano yung pinakamalinaw para pag in-upload ko, malinaw talaga siya. Pakita ko sa inyo yung labas. Ayan o, madilim pa. Guys, mag-uumaga pa lang. Wala pa, hindi pa umaga. Oh, madilim pa dito. Ayan, sobrang lamig. Para ako nasa movie, guys. Yung sa movie, yung lugar. Ayun. Tanghali. Samantalang dyan sa atin, tanghali na, di ba? Nakakatuwa. Nakaka-amaze. Mag-aalas 7 na. Madilim pa rin. Hala, ba't ganun? Madilim pa rin dito sa Turkey, guys. Mag-aalas 7 na. Oh, nasa na ang haring araw natin? Madilim pa rin. Oo. Diba? Wala pa yung, hindi ko pa nasisilayan yung pagsikat ng araw. Marami pong nagtatanong ano daw ginagawa ko dito sa Turkey, magtatrabaho na daw po ba ako dito? Di ba guys? Nabubulol ako. Di ba guys, sabi ko sa video, 8 days lang ako dito. Ibig sabihin, bakasyon lang ho ako dito. 8 days. Though meron akong visa, valid for until, May 12? Yung 6 months. 6 months validity ng visa. Pero, ang stay ko dito is valid for 30 days. Kaya lang, ang pinili ko lang na duration is 8 days lang kasi nga kailangan ko din umuwi. Dito sa Turkey, ang babait nila sa mga hayop. Ilang araw na ako dito nagsistay, pero kapag naglalakad ako sa labas, natutuwa ako kasi kapag nakakakita ako ng mga stray dogs o kaya stray cats, hindi ako nakakaramdam ng awa sa kanila kasi alam ko na ang mga tao dito, kahit stray lang sila, minamahal sila, pinapakain. Hindi kagaya dyan sa atin sa Pilipinas. Naku, yung mga stray dog, stray cats dyan, kawawa. Sinasaktan, inaabuso, sinasabuyan na mainit na tubig, yung iba sinasagasaan, yung iba hinahagis, diba? Yung iba inaabandona. Guys, samantalang dito, mahal na mahal nila yung mga stray cat and stray dogs. Ang nangyari sa atin sa Pilipinas, naturingan tayo mga Christians dyan sa bansa natin, pero malulupit tayo sa mga kagaya nila na may karapatan din naman na mabuhay dito sa mundo. O diba? At dito sa bansa na ito, I feel safe for them. Alam ko hindi sila sinasaktan ng mga tao dito, guys. Hindi kagaya dyan sa atin na palagi na lang ako nakakaramdam ng awa sa mga stray dogs and stray cats. So kita nyo naman yan, no? Diba? Stray cat ba yan? Tingnan nyo itsura. Ang lusog, ang linis, mukhang alagang-alaga nila dito. Diba? Pero dyan sa atin, guys, yung mga stray cats, anyari, tinatapon sa basurahan, sinasaktan, nilulunod, ano pa ba? Iba-ibang klase ng pagmamaltrato. Diba? Sino ba ang tunay na malupit? Hayop o tao? Alay, kailangan pa bang i-memorize yung